So eto na. Meron tayong kakausapin para ipaintindi sa atin ano ba ang ibig sabihin nito? Nasa tamang direksyon ba ang ating bayan sa kabila ng kaliwat kanan na mga pamimigay ho natin ng ayuda? Di ba? Marami. Pondo natin, Kaliwat bilyones. Ang mga ayuda para ho makaagapay at matulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. Hindi pa kulang pa ba yun? Kulang pa. Bilyones yun. Partner ha? Bilyones. Di ba? Kulang pa ba ang ayuda natin? Yan. Alright. Nasa linya ho natin ang Executive Director ng Ibon Foundation. Andiyan na ho siya, Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wangs, Double B. Ay, salamat. Magandang umaga po ako, sana. Ayun. Yan. Alright, Sir Sunny, magandang umaga. Kasi sir, Hello. nagising ka namin ng maaga. Oo, Narinig niyo po kami. Klaro kami. Magandang umaga po, Signal. Yan. Okay. Sir Sunny, kasi nagkaroon po ng survey ang Yes po, SWAs at ang sabi, tumaas ang bilang po ng mga naghihirap na Pilipino. Katulad ng tanong ng partner ko, nangangahulugan ito na kulang pa ba yung mga ayuda ng gobyerno o wala, hindi tama yung direksyon ng mga anti-poverty programs natin? Sandali Alam niyo yung ayuda naman, para sa amin, hello? Opo. Sir Sunny, Hello. okay, klaro po. Yeah. Oo. Okay. Para sa amin naman, alam niyo, yung ayuda, kung kailangan naman talaga eh. Pero sa panunod sana ng kagipitan ng dapat. Ang problema, never ending yung ayuda natin, di ba? Whether it's yung 4Ps o yung mga short-term na tupad, DSWD. So sa amin, ang pinakapatunay na hindi lang nausapin na hindi sapat yung ayuda, yung usapin na kulang ang trabaho at kita, ito nga yung tuloy-tuloy na pagdami ng mahirap at yung tuloy-tuloy na pagdami ng nagugutom. So sa amin, nakakalungkot lang dito, nasasamantala pa yung ganito klaseng kahirapan sa panahon ng election, para ipatibay yung patronage natin sa politika natin, medyo sa amin kapos talaga. So, ang never ending naman, lahat ng administrasyon sinasabing anti-poverty sila, lahat ng administrasyon sinasabi meron silang programa, pero kung hindi naman binabago talaga yung fundamental na problema na atrasado ekonomiya natin, kulang talaga forever yung trabaho, kulang yung kita, at forever magkukulang yung ayuda. Sir Sunny, yung nabanggit nyo, trabaho, yung ang kulang na ibinibigay, para bang sinasabi nyo, mukhang hindi natin ina-address talaga yung problema ng kahirapan, ng kagutuman, trabaho. Alam nyo kasi, ang nakakalungkot dito, sobrang basic naman eh. Yung isa ekonomiya tulad ng Pilipinas, sa laki natin, hindi ever sasapat yung ayuda kasi masyado magastos eh. Kasi hindi naman tama na forever magrely lamang sa ayuda. So ang pinaka-basic, kailangan lumilikha tayo ng trabaho. Ang tanong, saan magmumula yung trabaho? Hindi siya magmumula sa pag-isikap ng individual na Pilipino. Magmumula siya sa, halimbawa lang, pinaka-basic, palakasin ng lokal na industriya, palakasin ng lokal na agrikultura. Pero yung sobrang nakakapagtaka sa amin, sa habang panahon, hindi na sinasabing globalisasyon, malayang pamilihan, huwag makialam gobyerno dito sa ekonomiya, sa mahabang panahon, hindi na re-resolve yung pagiging atrasado ng agrikultura at pagiging atrasado ng industriya kasi hindi sinusuporta ng gobyerno yung dalawang sektor na ito. At sa amin, ang lumang-luma na yung pag-iisip na kailangan palakasin ng agrikultura at industriya. Pero talagang ang saradong isip ng gobyerno, hindi yan pinapalakas. Kaya kulang yung trabaho sa ating bansa. Although sa kaliwat kanan din po naman ang job fair, Sir Sunny, hindi ba? So, nasaan ang disconnect doon? Di ba? Parang kahit ang gobyerno, kamakailan lang, naglunsad ng job fair sa daan-daang libong posisyon sa pamahalaan na bakante. Ang pribadong sektor, kaliwat kanan din po ang job fair. Meron din sa tinutulungan pa ng Labor Department. So kung napakaraming trabaho ang bukas, bakit marami pa rin ang hindi o walang trabaho? May disconnect doon. Ang ginagawa na kasi ng job fair, pinagdudugtong yung naghahanap ng trabaho dun sa mga negosyo na nangailangan ng mga gagawa. So parang ang trabaho na ng job fair, parang i-connect lang yung meron trabaho na ekonomiya. Tapos hinahanapan lamang ng Pilipino na handa pumasok doon. Pero hindi yun sapat eh. Sobrang basic. Sa amin ang tanong, anong ginawa ng gobyerno para palakasin ang lokal na industriya? Wala eh. Halimbawa, example lang,
Sinasabi ng gobyerno palagi, dapat suporta ng mga micro, small, and medium enterprises. Alam nyo ba, sa 6.4 trillion budget halimbawa for 2025, hindi pa umabot ng 5 billion piso ang suporta sa micro, small, and medium enterprises. Pero, example sa US, sa isang industriya lamang, semiconductors, ang proposal ng US, kada taon, kalahating bilyong $. Ang gagastusin ng gobyerno ng US para palakasin ang sektor ng semiconductors. So para sa amin, pinapakita dyan, kailangan magsuporta ng gobyerno ng industriya sa ating bansa na hindi ginagawa. Kaya forever, kulang yung trabaho kasi wala yung pagpapalakas ng Pilipinong industriya. Parang mali yung prioritization sa paglalaan ng pondo. Ganun ba yon? Hindi, tsaka hindi iniisip ng gobyerno na maliban sa maglaan ng pondo para sa pagpapalakas ng Pilipinong industriya, protekta ng lokal na industriya. Yung yung ang tagal lang sinasabi, ilang dekada lang sinasabi, buksan ng ekonomiya. Di ba yung sinasabing liberalisasyon, globalisasyon, papasukin ang dayo ang pamumuhunan. Pasukin ang rumang produkto, ang murang produkto mula sa ibang bansa. 4 na dekada natin ginagawa yan. Mula pa na panahon ng tatay ng kasalukuyang Pangulo, mula noong 1970s pa, ang pag-isip ng gobyerno, buksan ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang kailangan, sobrang simple lang, protekta ng lokal na ekonomiya, suportahan with pondo, with research and development, kahit mga job fairs, may say-say naman yan, suportahan, protektahan ng lokal na industriya, suportahan, protektahan ng lokal na agrikultura, yun lamang papalakas sa ating ekonomiya. Pero yun nga kaya forever kinukulang ang trabaho kasi wala yung suporta sa lokal na industriya, wala yung suporta sa lokal na agrikultura. Ano yan? Pagmula sa pag-iisip na yung malayang pamilihan, talagang sobrang bangkarote yan. Sinasabi palagi sa atin, mag-globalize tayo, yan ang solusyon. Never naging solusyon sa anumang bansa sa mundo yung pagbubukas at hindi pagbibigay ng suporta ng gobyerno. Hindi nyo nakikita na masusolusyonan ng Marcos administration na kasalukuyan ang ganitong level ng kagutuman sa bansa natin? Hindi ever may resolving kagutuman kasi, paano na bagay nyo kanina sa panahon ng kagipitan, kailangan talaga ayuda. Kasi sa laki na ekonomiya natin, at ito nga, yung Food and Agriculture Organization ng yan, nasa poll niya, 51 milyong Pilipino ay nagugutom. Pinakamarami ito sa Timog Silangang Asya. Never at all sasapat yung ayuda. At hindi naman dapat puro ayuda ang binibigay. Ang hahanapin ng Pilipino, trabaho at kita. At kung walang proteksyon sa lokal na agrikultura, kung walang proteksyon sa lokal na industriya, kung ang pag-iisip palagi ng gobyerno itong free market economics, sobrang panis na talaga siya Kung pati nga yung mga pinakabanting bansa ngayon, US, Japan, South Korea, Taiwan, yung China, kung sila, pinakabanting mga industriya sa buong mundo, kung pati sila yung mga gobyerno, sinusuportahan at pinoprotektahan yung kanilang industriya. Paano ba kayong Pilipinas na walang sariling industriya? Yun. Sandali. Pero yung problema naman, okay, kung magkakaroon man tayo ng maraming trabaho, ang problema ho rito sa atin, ang sweldo. So may trabaho ka nga, pero yung sweldo hindi hindi sapat. sapat. So makakaranas ang pamilya ninyo ng gutom pa rin, Sir Sunny. Ay, alam nyo, tama yan sobrang halaga yung punto yan kasi kamakayan lamang noong nakaraang linggo. Pero yung malaki ng gobyerno na dagdagan daw ng 1 milyon trabaho sa Pilipinas. Nabawasan daw ng I think 200,000. Tama yung unemployed sa Pilipinas. Pero ang tanong, ano yung kalidad ng trabaho? Kasi sa harap ng sinasabing bumagal ang inflation to 1.9%, sa harap ng sinabing 4% na lang ang unemployment, bakit dumami ang bilang na gutom? Parang sabi ni SWS, diba? Ibang klase yun. Parang 6.3 million na pamilyang Pilipino. Ikatlong pinakamalaking natala ng kawalan ng kakulangan ng pagkain ng SWS yan sa kanyang kasaysayan. So sa amin, ang pinapakita yan, pinabulaan dapat yung sinasabi ng gobyerno, may trabaho, mababa na yung presyo. Hindi Yung klase ng trabaho nilikha, kung 20% ng trabaho informal, yung mga dumay-discount lamang, walang kontrata, walang benepisyo, mababang sahod. Tapos mga once a month, twice a month lang ang racket, ganon. At saka alam nyo, may halos 4 na milyon, sinasabi ng gobyerno
kinoconsider na employed, pero ang kategorya unpaid family worker. Ito yung Correct. trabaho. Kaya ka nagtatrabaho para magkakita ka. Pero pinapalobo ng gobyerno yung sinasabi nila nilikang trabaho by adding itong halimbawa lang, unpaid family workers. At iba pa yan dun sa mga tinatala na may trabaho na ilang oras sa magtrabaho, pero kulang pa rin yung kita. O, sa amin, sinasabi ng ang gobyerno. pinaka-punot-dulo talaga niyan, Go ahead, sir. yes po, sorry. Go ahead, sir. Go ahead. Ay, ang pinakakulang talaga dyan, itong maling pag-iisip na buksan lang ekonomiya sa dayong pamumuhunan, buksan lamang ekonomiya sa mga murang produkto mula sa iyong bansa, magiging competitive tayo. Sobrang panis ang pag-iisip na yon. Wala ni isang bansa sa buong mundo, promise, na umunlad sa pamamagitan ng pagbubukas ng ekonomiya. At lahat ng bansang maunlad, umunlad kasi tuloy-tuloy yung suporta ng gobyerno sa kanilang lokal na negosyante, sa kanilang lokal na agrikultura. Hanggang ngayon nga, sa Europe, grabe yung binibigyan ng subsidy ng Europe sa kanilang magsasaka. Europe na to, Diba, sobrang laki yung mga agricultural surplus nila kasi kailangan ng food security. Pero papansinin nyo, basta pinag-uusapan ng proteksyon, suporta, ang kinakatakot palagi, corrupt yung gobyerno, kaya hindi dapat bigyan ng dagdag na poder, pakikialam yung gobyerno. Hanggang solusyon dyan, di ayusin yung gobyerno, hindi maging corrupt. Totoo yan. Tama. Ako nga, iniisip ko dyan sa lokal na industriya, para tayo, number 1 rice importer tayo ngayon. Oo. Di ba? Para mabawasan yan, edi yung mga lupain ng gobyerno, i-convert na lamang, gawing palayan, tapos swelduhan na ang mga gustong maging magsasaka, swelduhan ng gobyerno. Sir Sunny, ano kaya? Alam nyo, sakto na sa polyo yung problema. Kung yung mga politiko natin, kung interest nila ay hindi sa pagpapaunlad ng agrikultura industriya. Halimbawa, example lang, kung real estate developer ka, actually, may bentahe sa'yo na bumagsak ang agrikultura. Bakit? May bentahe sa'yo kasi kung bumagsak ang agrikultura, makarote mag-asaka, mas madali mangangkam ng lupa. Mas madali i-justify yung pag-take over ng lupa, pag-convert sa... Seryoso! Totoo, I-convert totoo. subdivision Oo. at iba pa. Correct. Tama yun. Tapos diba ang weird nun, ang mangyayari pa, yung gobyerno, because yung mga political leaders mo, sila yung may hawak ng poder, ipopondohan nila mga kalsada, mga tren. Para saan? Para pa-increase yung halaga ng lupa Na ng mga binili real estate nila. developers. So alam niyo yun? Personal medyo- interest, umiikot sa personal yung kumunoy interest. natin dyan, Oo. Totoo yan. Realidad yan sa Pilipinas. because Oo. tapos ano yun, parang nasa komunity tayo kasi malala na yung corruption na yung mga kotong, SOP, pero hindi na actually yung pinakamalan ng corruption sa amin. Ang pinakamalan ng corruption, kung yung mga nasa pwesto, sa halip ng patupad ng mga patakaran, napapalakas ang lokal na ekonomiya, agrikultura, industriya, magpapatupad ng patakaran na makikinabang real estate developers, foreign investors, pati yung actually mga port area, ang main naman na gumagamit ng mga port area natin ay mga foreign investors, di ba? Para ilikas yung kanilang mga produkto dito na nasa export zones at iba pa. So sa amin, yun ang problema. As Okay. long as yun na nasa poder, na walang interest sa palakasin talaga yung lokal na ekonomiya, kundi yung sariling commercial interest nila, hindi talaga uunlad yung agrikultura industriya at hindi talaga sasapat ang trabaho at kita sa ating bansa. Okay. Sir Sir Sunny, Sonny, maraming salamat, salamat po sa oras. Napakaganda ng mga punto na Thank naibigan you. nyo. Thank you, Sir Sunny Africa, sa oras. Ay, sige, maraming salamat po. Good Ingat. morning. Good morning. Thank you. Si Sir Sunny Africa ho, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Yun. Hilingan, walang pinoprotektahan.